Oh, hoy mga DDS dyan, magsipag-like na daw kayo, sabi ni Sir Big Daddy. Oh, game, Alcantara, banat! Magandang Sandali, si Binoy pa to eh. Oh, eto. at Ayan. tinatanggap ko po na ako po Ayan. Siguro nahimasmasan na. Siguro nakapag-isip-isip na. Kaya eto, magsasalita na ba si Alcantara? Banat, boss! Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed. Okay na, okay. Eh, ano ka dyan eh? Importanteng tao ka dyan eh. Banat, boss! Gawin natin dito. Ano sabi ni Marcoleta? Ano bang gagawin natin dito? Nagagalit. Oo, nagagalit ho sa background si Marcoleta. Tama ho kayo. Hindi ho pumatong yung salita na yon. Tama po kayo mga bossing. No? Nasa background si Marcoleta. Nagagalit. Eh kasi napaghahalataan talaga. Miski si Ping Lacson, sinabi na, bakit mo ba pinoprotektahan ang mga diskaya? Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong ng mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Init ng ulo ni Marcoleta, oh. Kababayan, napatayo eh. Uuwi na sana, mga bossing. Kaya lang, nag-e-empake na, pa-walk out na eh. Kaya lang pinigilan ho ni Senator Tito Soto, mga bossing, ni Senate President Tito Soto. Oh. Kaya nag-stay. Sabalit nitong mga nakangaraw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Yan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon upang tumulong ng buong puso, abot ng aking makakaya, upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyong ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukyan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH. Natural. Million, billion yung pera pinag-uusapan eh. Talagang magagalit sa inyo lahat. Dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po'y galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Yan, wag kaya tayo lahat, no? Kung maluklok man kayo, kung tumakbo kayo sa pagka-congressman, senador, wag kayo nga abot sa ganito. Kung malagay kayo sa posisyon sa gobyerno, wag kayo nga abot sa ganito. Baka maaaring mangyari is tawa ngayon, iyak later. Ito pong Hirap pong mawalay sa pamilya, ha? Di ba? Si Romy Escalera Brothers, oh. aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Hinihiling ko lang po sa ating buting chairman at sa ating Secretary Justice po na maproteksahan po yung pamilya ko. Medyo Doon siguro nagngingit-ngit si Marcoleta. Sabi ni Chay Chair, live na live. Sabi ni Gerald, live. Sabi ni Repiel, live. napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. At ito po ay malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Sandali lang. Putulin ko saglit. Eto wag nyo na ako expect na masyado ako madaming sasabihin dito. Malamang to papakinggan na lang natin at talagang konti-konting reaction na lang tayo. Bigay na natin sa kanila dahil lahat naman kompleto naman nandiyan yung paliwanag nila. No? Oh, sige, nandito. I-smile na lang akong ganyan, ha? Simulan ko na po ang aking inandang salaysay, Your Honor. Sa akin pong boss. Oy, sino yung boss? Oy, boss! Na nabanggit po nung nakarang hearing Naku, sino yan? ng aming kasama. Undersecretary Roberto Bernardo po,
Ayun na nga. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Okay. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Unang pondo, unang tanong, 2022, 350. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. Wow! At ako po, o yung driver Yung proponent, yun nga yung mga congressman, yung mga senador, yung mga kakatungho, mga bossing. ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibinaba po ng aking boss. Ang iba pong sistema, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10%. Pag po lumabas na po sa pag-NEP po, tapos po ang kabuuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok. Andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At meron pa pong mga UA po, program allocations po yata yon na naibabaran po sa akin noong 2024. At hindi naman po lahat yun ay sari-sari pong project po yata yun. Parang ang bagal magsalita ni Alcantara. Nakakainip tuloy, oh. 2.85 billion po. Yung pong sa 2024 na UA, bukod po yung meron pong BICAM and NEP. Sabi ni Ma'am Tricia De La Cruz, kung makabara ka kay Bryce, sa amin ka din pala. Correct. Ano? Ngayon, no, mas lalong bumibigat yung mga sinasabi ni Bryce dahil ito na umaamin eh, oh. Dito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na nakuha ko po sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%. Depende po sa proyekto. Ang huli po ay itong 2025. Meron halagang 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa... Dali. Ang bagal magsalita. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, oh, hindi 100% na totoo yung sinasabi niya. Selective din ang mga taong binanggit ni Alcantara. Oh. GAA. At ganoon din po ang sinabi niya sa akin sa proponent po. Doon po sa sinasabi na meron daw pong ang ating Senator Jigo Estrada na di umano'y meron pong Pwede ba gisingin nyo na lang ako pagkatapos magsalita nito si Alcantara? Nakakantok talaga eh. Kaso naumpisaan na ho natin. Hindi na natin pwedeng tapos ikat ito. Oh. listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron ka pa bang kailangan na worth 355, ilan daw po yung natitira.
So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po yon, sa kanya ko rin po ibinigay, pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada Uy! at wala rin po akong hindi po Sandali. May narinig ako. Ano? Apelido? Senator Estrada. Ano daw yun? ako ang nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakarap Senator Jinggoy po. Si Yusek Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa Paano ko kaya ipa-pass forward to? Oh, wala naman ditong ano na pass forward. Dapat pina-edit ko na pinapabilis natin ito. Ano? Hindi ko naisip yun. Oh. nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po. Ay naku, saglit lang. Ito ba yun? Ito yata yung sinasabi, mga boss chief sir, no? Na si Senator Joel naman, multi-purpose building lang naman yan eh. Kaya lang, nung hindi nga daw kakasya yung sabi, yung posibleng maibigay, 600 million lang, inilipat o kaya biglang flood control na lang. Ito yata yun eh. Pakinggan natin, ha? Talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, parang daw po mapagbigyan. So,